Santos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli, paalala ng ating Panginoon Kristo, ano? Um, Juan 12:48, ang sabi niya doon, sa huling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo. So muli, pagka pinapaalalahanan tayo dito, no, gabi-gabi, pinapaalalahanan na tayo na kapag ka namatay ang tao, haharap tayo sa kanya sa kabilang buhay, which is yun forever. No, yun talagang destination natin kung saan man, no? Yun talagang forever na paano ba tayo hahatulan? Sa salita ng ating Panginoong Kristo. At isa sa mga salita niya, magbibigay tayo lagi rito, no? Isa-isain natin, no? Sa Mateo 6:24, ang sabi niya rito, walang makapaglilingkod, no? Ng sabay sa dalawang Panginoon, no? Sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, no? Paglilikuran niya tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay, no? Sa Diyos at sa kayamanan. So, yun ang galing sa salita niya na sino ba ginawa mo number one sa buhay mo nung nabubuhay ka? No? Paalala po sa ating lahat yan. No? So, sino ba number one mo? No? Ang Diyos ba? O yung material na bagay, kayamanan, o pag-iimpok ng kung ano naman dito sa lupa? Paalala lang po sa atin yan. Ngayon po dumako na po tayo sa mahalagang parte, no? Itong programa natin, walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, no? Which is dito tayo hahatulan, no? Ngayon po ay ikatlong araw na simbang gabi. Pero siyempre sa mga nagsisimbang gabi ng anticipated simbang gabi pang-apat na. But in reality it's just 3 days pa lang po, no, sa mga nagsisimba ng madaling araw. Ah, ang ang ebanghelyo po natin ngayong araw na ito, na pangatlong araw ng simbang gabi, ito po ay ayon kay San Mateo, no, chapter 1 verse 18 to 24. Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon at sa pamamagitan ng mga propeta. Magliliyang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan, no? So, konti pagninilay lamang po. Muli, nandito po tayo sa, no, sa pangatlong araw o pang-apat sa mga nag-anticipated mass ngayon. Ng ating novena mass, no? Paalala, yung binanggit natin, palalimin natin, no ba ibig sabihin ng simbang gabi, no? Ito po ay novena mass. Ito po ay paghahanda, no? Paghahanda natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo.
no? So alisin na natin yung idea na pag pamahiin na after 9 days, no? O pagka nag 9 days na kumpleto ko to, yung hinihingi ko ay matutupad, no? Hindi po ganoon. Sabi nga ni Sampare, wala pong gano'n na katuruan ng simbahan, no? Ito po yung novena mass, kakaiba to. Yes, ang novena mass, pwede ka tayong humiling, di ba? Pag novena tayo, dahil may kahilingan. Dito, kakaiba naman, no? Ang kahilingan naman natin ay kakaiba ito. Dito yung paghahanda naman ng ating sarili naman, kakaiba, no? Para sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo sa kapanganakan niya. No, so muli paalala po, ito po yung paghahanda natin bilang for 9 months, 9 days, 9 months po na pinagdalang tao ng ating mahal na Birheng Maria. So every one day po yan, no? Ang katumbas niya ay isang buwan. So ang turo ng simbahan, ito po ay 9 months na pagdadalang tao ng ating mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya ginawa siya 9 days. No? One day is considered 1 month yan hanggang sa maipanganak niya siya mismo, no, sa pang-sampung araw o pagdating ng Kapaskuhan. No, yun po yung talagang pinaka essence ng novena mass natin, no. Okay lang din po yun na magdasal tayo ng mga personal intention natin. But ang tandaan po natin ang may birthday si Jesus, siya po ang dapat bigyan natin ng regalo at ang regalong pwedeng natin ibigay ang walang iba kundi ang pagsisisi, pangungumpisal po, no? Lalo na sa araw ng simbang gabi, kung may time kayo, go to confession. Ayun po, dumako po tayo sa Ebanghelyo, no? Naalala ko po ito, medyo graphics ito, no? Medyo may matinding pangyayari dito sa unang halimbawa ko, no? May mga araw-araw po, no, pinanonood ko sa replay sa YouTube mismo yung mga news sa Pilipinas at how many days ago, no, siguro 5 days ago lang yon. Meron pong isang mga kapatid, no, medyo medyo po ito, medyo masailan itong sasabihin ko na may isang pulis, no, na siguro nabalitaan niyo na yun, TV Patrol o 24 oras. Nakita ng pulis, hindi ko alam kung eksaktong natsyempohan ba, no, na yung asawa niya, no, yung asawa niya mismo, katalik, katalik yata yung kaibigan niyang pulis. Grabe. So anong ginawa nila, no? Kung hindi ako nagkakamali, nakita ba, natsyempohan o nabalitaan? Ang ginawa nitong pulis na mismong tunay na asawa niya, pinatay po yung no, pasintabi po, no? Pinatay niya yung pulis, tapos anong ginawa pa niya? Sobrang galit niya. Pinagchichap-chap. Siguro nabalitaan niyo to. Bago lang to eh. Pinagchichap-chap yung pulis at tinapon. At sino pang kasama niya nagchap-chap doon? Alam niyo sino kasama niya magchap-chap nitong pulis na asawa? Yung mismong asawa niyang babae. Inutusan talaga niya bilang parusa sa kanya dahil sa pangangalo niya nung asawa niyang babae. Grabe. Di ba maraming ganong sitwasyon pagka na di ba? Yung uh, natsyempohan mo yung asawa mo o nabalitaan mo na yung asawa mo yung ganito, yung iba nga, di ba, pinapatay yung bata, no? Dinadamay, iba, mayroon ako na sinusunog yung sa dali sa selos. Kapag malayo ka sa Diyos, talagang lahat magagawa mo no? Yun ang udyok ng demonyo talaga pag alam niya kung saan ka mahina. No, ang mga malayo sa Diyos, ganun ang mangyayari. Pero dito sa Ebanghelyo, makikita mo, may ang laki ng pagkakaiba, napakalaki ng pagkakaiba. Tingnan natin ang sitwasyon, mga kapatid, no? Sa ating Ebanghelyo, dito mapapansin mo, no? Ang ating mahal na Birheng Maria, no, ay nakatakda ng pakasal. Ngunit ang sabi rito, no? Ngunit bago sila makasal, ito yung problema. No, bago sila makasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Dahil nga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit isang taong matuwid itong si Jose na kanyang maging asawa, ayaw niya mapahiya si Maria kaya pinasin niyang hiwalayan ito. Pansinin niyo po yung pangyayari. Kung kayo, no, halimbawa, din sa sitwasyon na yon, alam mo na hindi mo pa sinipingan ang asawa mo, pero nabalitaan mo, buntis. Di ba?
Isipin niyo po yun, no? Isipin lang natin ngayong araw na to, no? Lalo na kung malayo ka pa sa Diyos. Pero mo, hindi mo pa ginagalaw. At during that time, bawal galawin pa yung mga boyfriend, girlfriend. They're engaged. Sabi nga, they're betrothed, no? So, they were engaged. So, alam ng tao, pakakasal na kasi sila. Pero nung nabalita ni San Jose ito, pansinin niyo po, kung kayo ang lalaki niya si San Jose, anong gagawin niyo? Di po ba? So, pero anong sabi rito? Dito makikita natin ang pagkakaiba ng istorya ko nung una at saka itong lalaki, yung asawa, yung una at itong si San Jose, kung anong klaseng tao naman siya. Anong sabi rito? Siya ay isang taong matuwid. Alam naman natin, pag siya'y matuwid, sa banal na kasulatan, sila ay makadiyos. Talagang sumusunod sa Diyos. Pansinin niyo yung pagiging makadiyos niya, no? I-expound natin. Anong nangyari dito? Ituloy-tuloy lang natin ang pagbasa, no? Anong nangyari dito? Sabi niya, hiniwalay niya yan, no? Hiniwalayan niya itong ng lihim. Ibig sabihin, pansinin niyo, pinigilan. Look at the keyword, no? Meron siyang pagpipigil sa sarili, yung galit niya, pinigilan niya. Iniwan na lang yan ng lihim. Yung iba, kung iba yun, bakit ka nabuntis? Alam niyo po ba, pwede niyang isumbong si ang ating mahal ng Birheng Maria. Sa tradition po ng mga Hudyo, mga kapatid, brothers and sisters, sa mga hindi pa nakakaalam, kapag natagpo ang nalaman ng gobyerno yan o nalaman ng mga tao yan, ng mga Hudyo, tradition nila yan, na ang isang babae na buntis na walang asawa, na hindi pa ginagalaw, na hindi pa kasal, may death penalty during that time. Babatuhin siya hanggang mamatay. Yung nga yung sabi ko dati, no? Grabe yung pagsubok ni Mama Mary dyan. So ganito, dito sa sitwasyon na to, si San Jose naman. Ganun siya kamatuwid. So, imbis na may ginawa siya masama, imbis na saktan niya si ating mahal na Birheng Maria, dahil siya'y makadiyos, pansinin niyo ang pagkakaiba. Siya'y lumayo na lang. No? At pansinin niyo rito, pangalawa, ang sabi rito, samantalang iniisip ni Jose, no? Nagpakita sa panaginip. So, ibig sabihin, nakatulog pa siya. So, nandun yung kapayapaan. Amen? Nandun pa rin kapayapaan sa sarili niya dahil siya'y matuwid, makadiyos. Nandun yung kapayapaan, no? Yun ang pagkakaiba kasi, no? Kapag malapit, makadiyos ka na, dapat ganun pala. Kapag pigil ka na, nandun yung peace of mind mo pa rin, kahit anumang pagsubok. At alam natin, bilang matuwid, makadiyos, nagtitiwala siya sa Diyos. So, ganun ang pagmamahal niya bilang matuwid at makadiyos. Dapat nandun yung pagpipigil, pagmamahal niya sa Diyos at sa kanyang during that time, magiging asawa. So hindi siya hindi niya ginawa ng masama, nagpigil sa sarili at nagkaroon pa rin ng peace of mind. At ang huli, anong sabi rito? No, siya'y sumunod. Anong sabi rito? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Masunurin pala. No? Masunurin din. Nakita niyo po yung personality ng ating patron ngayon na si San Jose, na sa pagiging makadiyos niya, nandun yung gawa, no? Nandun yung pagsunod. At sa atin lahat ngayon, pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo. Lahat po tayo na nakikinig na sa punto por punto, lingkod ka ng Diyos. Dapat ganito na pala tayo. Lahat po tayo kasama na ako, no? Iniisip ko rin yun, no? Kapag may dumating na ganyang pagkakataon, di ba? Lumayo ka na lang lalihim. Pigilin mo yung sarili mo. Kung ang tunay na makadiyos pala, nagpipigil na sa galit. Amen? Yung pala yung pinakapunto rito. Napakatindi na nangyari nun. Biro mo nalaman niya na buntis. Mas matindi yun, buntis. Malay niya kung sino, no? Kahit sabihin mo, ay, Espiritu Santo, ha? Di ba? Parang sa ngayon, sa panahon na to, yung mga malayo sa Diyos, delikado. Pero, talagang sa Diyos walang imposible. Pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo, mga kapatid, brothers and sisters, sa anumang sitwasyon natin. Kung tunay kang matuwid, tunay kang makadiyos, ang tunay na Kristiyano,
ay, nandun pala, makikita mo pala kung talagang sumusunod ka, nandun na yung pagpipigil sa sarili at nandun na yung kapayapaan sa isip pa rin. So, pinagpapasa Diyos na lang niya. So, ganun din pala tayo rito. Ang ebanghelyo pinapaalalahanan tayo kung anuman ang sitwasyon sa ating buhay kagaya ni San Jose. Anumang mangyari, pigilin mo kapatid. Peace of mind, magtiwala ka sa Diyos kagaya ng ginawa niya. At tuloy-tuloy pa rin ang pagsunod sa Kanya. Ngayon, kung wala pa tayo sa ganito, so may pag-asa pa kapatid. Nandiyan po yung confession. Kung wala pa tayo sa pagpipigil sa sarili, tuloy-tuloy pa rin ang galit, ang pagiging makasalanan natin, tandaan natin hindi pa huli ang lahat. Ihanda natin ang sarili, parating na ang Pasko, ihanda natin sa anong paraan? Sa paraan ng pangungumpisal, of course, nandun pa rin yung confession and conversion. Amen? Ito po ang magiging ano natin, no? Ito po yung magiging gabay natin. Kung hindi pa tayo ganun ang ugali o pagiging makadiyos at matuwid ni San Jose, so may chance pa. Kapatid, bilang regalo natin sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, sa kanyang makaarawan. Confession, then conversion po. Magbalik loob na para matuwa naman si Lord. Hindi po tayo may birthday siya. So maibibigay lang natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsisisi. Amen. Ilan po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa iyo, Bro Romel, sa iyong topic ngayong gabing ito. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Pero bago muna yan, silipin ko muna kung sino yung ating mga kasamahan na nandito ngayon sa Zoom. Baka nagsidatingan na sila. Ating tingnan. Wala si Brother Romer. How about Brother Aljan? Wala pa rin. How about Brother Junre? Ayun, Brother Junre from South Korea. Dumating na. Brother Junre, good evening. Yes, good evening, Brother Jando. Sa lahat ng mga kapuntos. God bless po sa ating lahat. Patuloy lang, Brother Jando. Isang mapagpalang gabi po lahat, mga kabag. Di ko na i-shoutout lahat. Late na kasi. Okay, so ating ibigay naman ngayon kay Brother Angel na hinoon. Kay Brother Romel Palma para sa kanyang topic. Brother Romel, good evening. Right, again, good evening po mga kapatid. At ito na po yung ating topic sa gabing ito. At sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, paki-click po dyan yung subscribe button, paki-like, paki-share, and also mga kapatid, paki-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos natin i-upload at maging sa ating live stream. Sa pagkakataong ito po mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magkakaroon ng kaunting pagtatalakay lamang po dito po sa mahalagang bahagi o impormasyon patungkol po sa mga ibang sekta ng pananampalataya na palagi pong merong mga mali at tuligsa sa ating aral. Katulad po ng sikat na mangangaral ng MCGI na palagi pong mukhang bibigyan yung panunuligsa po sa ating simbahan. And as of this moment, mga kapatid at mga kaibigan, atin pong bibigyang pansin ang kanya pong objection dito sa atin, especially nung time na siya ay nabubuhay pa. Marami pong nagsasabi na bakit daw ngayon lang nagsilabasan tayo. Well, actually, katulad po ng video po ng isang dating MCGI na namulat sa katotohanan, at yan po ay dahil sa tulong ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng instrumentong kanyang ginamit, Brother Dwayne Cartojano, ay namulat sa katotohanan at sinasabi nila daw ng mga taga-MCGI na bakit ngayon lang daw naglabas. Actually, matagal na po yan, buhay pa si Eliseo Soriano, ay inatrasan po ni Eliseo Soriano si Brother Dwayne Cartojano. Kaya nga ang ADD po ay tinawag o naging sikat sa ang daming dahilan dahil
kung sa iba naman ay papayag naman makipag-debate. Pero noong nalaman niya si Brother Dwayne ay nakakaunawa pala ng original text ng Biblia, Hebrew and Greek, at nakakabasa talaga ng manuscript, doon na natakot si Eliseo Soriano. Pero mga kapatid, mga kaibigan, pansinin po natin itong kanyang argumento dito. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan! Ito po mga kapatid ay kung titingnan natin, it is very obvious na gas-gas na talaga na argumento. But then, repeatedly, again and again, ay ginagamit po ito ng karamihan po natin sa ibang sikta ng pananampalataya. Itong Deuteronomio 5:8, ang Exodus 20 verse 4. Ayan. So, tingnan natin mga kapatid kung paano nga ba inuunawa ang konteksto ng Biblia. Ito ba ay inuunawa sa konteksto mismo o baka ito inauunawa lamang sa anong pamamaraan o kung paano lamang niya gusto unawain ito. Sabi ng Diyos. Ayan, ito. Nakakalungkot naman po mga kapatid, mga kaibigan na isipin na napakaraming tao po ang sabihin na natin, straightforward, na nauto. Nagpapalakpak lang, tapos hindi naman alam yung kanilang pinagpapalakpakan pala ay mali yung pagkakaturo nito. Kung tayo po ay totoo at open-minded po tayo mga kapatid, mga kaibigan, lalo't-lalo na itong kay Larry Silva, na nanggagalaiti kapag ang topiko po ay patungkol sa mga sagradong imahen ng simbahan, sa mga rebulto ng simbahan. At kanina po sa comment section, actually, nagkasagutan kami sa comment section kasi kanyang pinipilit daw na ang Katoliko ay pinaglilingkuran ng rebulto. Then I asked him, ipakita mo sa akin ang ebidensya mo, wag kang mag-rely sa chismis lamang. Kasi kung chismis lang, madaling magsabi, pero mahirap magpatunay. Saan yung official na teaching ng Roman Catholic Church na sinasabi na pinaglilingkuran ang mga rebulto ng mga santo? Wala po siyang naipakita mga kapatid hanggang sa natapos po kanina yung live discussion. Sa comment section po, wala pong naipakita. May isa pa pong kapatid doon na hindi rin Katoliko na sabi niya daw at the end ng kanyang mensahe ay sabi niya hindi naman daw siya nakikipag-debate. So, it's okay kung hindi siya nakikipag-debate. Kaya lang, nag-i-insist po siya ng kanyang sariling ideya in which po, mga kapatid, mga kaibigan, wala po sa konteksto ng Biblia. Kaya tinanong ko siya, sabi niya kasi na hindi daw yun tama na magkaroon o maggawa tayo ng mga rebulto at mga larawan. Dahil nandiyan naman daw yung Panginoon. Okay, ang tanong ko sa kanya, tapos sinabihan niya pa ako na dapat magbasa daw ako ng Biblia. Kaya nga tinanong ko siya, saan mo mababasa sa Bible? Kasi nagbabasa ka ng Biblia, saan mo mababasa sa Bible na ang Panginoong Jesucristo ay ipinagbawal niya ang pagpagawa ng rebulto ng santo? Wala siyang naipakita hanggang sa natapos ang programa. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, tingnan niyo po kung paano nila ginagawa ang kanilang argumento. Katulad po ni Brother Eliseo Soriano, paano nga ba siya bumabato ng argumento? Ito ba ay ayon mismo sa konteksto o ayon lamang sa kanyang pagkaunawa o sa gusto niyang ipalabas lamang dito? Tama? O tama daw. Tama daw. Okay, tama yun, nakasulat sa Biblia. Kaya lang, ang delivery niya po mga kapatid ay mali. Ito. Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit? Anong larawan daw ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit? Ewan ko lang kung makakalimutin si Eliseo Soriano o baka lang binubulag niya lang ang kanyang mga tagasunod. Kasi sa Biblia mababasa din ang Diyos mismo nagpagawa ng larawang nasa langit. Okay. O nasa lupa? O nasa lupa, mga tao yan. Alam niyo po mga kapatid, I was invited 5 years ago. I was invited to attend the program in ADD Coordinating Center here in our town. Now, mga kapatid, you know what I discovered to them? Sila pala ay kapag nananalangin ay nakaluhod. At alam nyo po anong nasa harap nila? TV.
Sabi ni Larry Silva, patay daw yung TV. Nako, pagsisinungaling po yun. Kasi ako mismo ang naka-witness na bukas po ang TV at nananalangin. Maliban po sa TV, ano pa ang nasa harap? Tarpaulin. Ano yung tarpaulin? Merong mga tao doon. Kung ipinagbabawal talaga, no, ang pagpapagawa ng mga larawan, aba, so dapat pagsusunugin nyo na yung mga tarpaulin nyo, basagin nyo na yung TV nyo kasi ang TV, nagpo-project dyan ng mga imahe, ng mga larawan. No? Napaka-illogical naman po ng isang tao na magsasabi siya, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi naman exempted naman, TV naman yan. Pero sabi lahat no exemption daw Pag sinabing lahat, may exemption ba? Para sa konteksto yan ni Eliseo Soriano, mga kapatid, na bawal lahat. Kaya nga, I remember na meron akong isang kakilala rin na siya po ay isang taga Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Matalino. Ngunit nagkasagupaan kami with regard sa tungkol po sa mga rebulto at mga larawan. Isang question ang tinanong ko sa kanya na kung saan ay doon niya na mismo na-detect na hindi niya kaya ang lahat ng Katoliko. Katulad na lamang ng sabi ko sa kanya, di ba sabi mo bawal yung mga larawan at mga rebulto? Yung mga images? Question, meron ka bang Facebook? Sabi niya, yes. Sabi ko sa kanya, burahin mo lahat yung mga profile mo dyan. Burahin mo lahat ng picture mo dyan kasi image yan, larawan yan. Sabi niya, hindi naman, exempted naman. Sabi ko sa kanya, saan yung exemption dyan? Sabi na, basa. Di ba walang exemption? Kung literal sense yung pagkakaunawa, walang exemption. Huwag kayong mag-Facebook, huwag kayong mag-YouTube, huwag kayong manood ng TV, huwag kayong magkaroon ng laptop, huwag kayong magkaroon ng computer, because computer project images. O, di ba? Sa English translation yan, do not have graven images or images, no, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag kayong magkakaroon ng larawan. So, if that the sense of understanding, mga kapatid, mga kaibigan, so we will identify kung ano po yung totoo. No? Ito. O nasa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Ayan. Huwag daw yuyukuran sila. Yukod. Bow down. Nakaluhod nga sa harap ng tarpaulin, sa harap ng TV. Hindi bawal. O grabe. Pero para sa kanila bawal kapag rebulto ng santo. Pero okay lang, no? Kapag yan ay rebulto ni Soriano o imahe ni Soriano, imahe o tarpaulin ni Soriano, okay lang. Okay lang. Okay lang sa kanila. Nakaluhod ka sa harap mismo ng TV na ang nakikita si Soriano, okay lang. Para sa kanila. Ganyan po mag-unawa ang mga taga-MCGI. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? Kita mo na? Dinadaig lang po sa maraming palakpak. Kaya nga, ito yung maling konsepto din ng mga Katoliko, no? Sa mga kapatid kong Katoliko, maling konsepto ito na Katoliko ka, pero bakit doon ka nagtatanong sa ibang sekta ng pananampalataya? Parang katulad lang niya ng ikaw ay manager ng Jollibee, then magtatanong ka doon sa McDo, masarap ba ang burger ng Jollibee? Natural, hindi ka sasaguting masarap. Kasi, kompetensya mo yun. Iba yun. In same manner, mga kapatid, mga kaibigan, kung Katoliko ka, sa Katoliko magtanong. Pero yung iba naman kasi, sabi, Brad, nagtanong naman ako, Brad, pero hindi nasagot. Paano kasi, ang tinanungan mo rin ay, of course, kulang din. So, magtanong ka sa doon talaga sa nakakaalam. Alam niyo po, napakalawak po ng pananampalatayang Katoliko. May isa rin po akong nakausap na 10 years born again na daw siya and proud to be born again. Tinanong ko siya, mga kapatid, ng isang tanong lang na hindi niya sinagot sa akin straightforward. Sabi ko sa kanya, honest to goodness, noong ikaw ay Katoliko pa, pinag-aralan mo ba ang iyong pananampalataya from start to end? I'm referring to the Catechism of the Catholic Church. Kung nabasa ko, nung pag-aralan niya ba yung from paragraph 1 up to the last paragraph of the Catechism of the Catholic Church? You know what, my dear brothers and sisters?
hindi niya po sinagot agad-agad. Makailang beses ko pa siyang tinanong hanggang siya napaamin ko siya. Sabi niya, hindi. Then I follow up. Sabi ko, that's the reason why. Hindi na ako magtataka pa kung bakit ka lumipat. Bakit? Dahil hindi mo pinag-aralan ang pagiging Katoliko mo. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, kung nagpapag-aralan lang natin ng tama ang ating pananampalataya, hindi tayo lilipat. Kundi tatatag pa ang ating pananampalataya. Catechism of the Catholic Church 1285, no? We are obliged to defend our faith by word and deed. So kinakailangan yan. And then the very question there is, how do we do that? No? Paano natin magagawa yung pagdepensa by word and deed if we do not know our faith? So first, deepen our knowledge about our Catholic faith. Pag-aralan natin mabuti. So, meron po ako mga kapatid, mga kaibigan na marerecommend po sa inyo na kung gusto nyo pong mas malalim o palaliman pa ang pananampalataya natin, pag-aaral sa pananampalataya, ay puntahan nyo po ang Paathag Archdiocese of Capiz. Magtanong po kayo, kahit anong tanong po regarding sa Bible, regarding sa pananampalatayang Katoliko, magtanong po kayo dyan. Dahil sigurado po, comprehensive yung ibibigay. At ito ay concrete po sa ating pananampalataya. So, mabibigyan po ng tugon. Hindi po katulad nito na isang Katoliko nagtatanong kay Eliseo Soriano. Therefore, talagang sisiraan niya ang simbahan. Ito. Ano ba, batayan ko? Biblia! Ano daw yung batayan niya? Biblia. Pero, ang binabatayan niyang Biblia ay hindi po nakabase sa konteksto, kundi sa kanya mismong pagkaunawa. Huwag kang gagawa! Wag daw gagawa. Okay, so wag gagawa. Paggawa pa lang, bawal na! Ano? Sabi niya, paggawa pa lang daw mga kapatid, bawal na. Paggawaan ng larawan, ha? Do not make images. Paggawaan ng larawan. Question, ang tarpaulin po ba, hindi po ba yan larawan? Hindi po ba yan image? Bakit may larawan? Bakit may tarpaulin pa kayo? Yung logo ba nyo, hindi ba yan larawan? Larawan din yan, hindi ba? So, minsan kasi kapag gumagamit tayo ng salita, ay gamitan natin po ng pagkaunawa. Kasi kapag hindi natin ginamitan ito ng pagkaunawa, lalabas po na puro lang tayo bunganga, pero hindi naman tayo nakakaunawa. Di ba? So, isa pa, huwag ka nang lalabas pa sa Facebook, sa YouTube, no? Kasi nagpo-project yan ng image, yung computer, yung laptop. If the argument is wag gagawa pa lang So ibig sabihin, if you're creating your account, gagawa, di ba? Ki-create ka ng account ng Facebook, gagawa, no? Lalagay ka diyan ng profile picture mo, gumawa ka ng profile picture mo. Wag kang gagawa. So wag mong lalagyan ng profile, no? Wag kang magkakaroon ng Facebook account, ng YouTube channel na may mukha, no, di ba? Tapos wag kang manonood ng TV kasi may mga larawan 'yan. Ano ba naman? No? And then kung para sa kanya mali ang pagpagawa ng mga rebulto against diyan. So una-una dapat ay i-educate mong mabuti sa mga taga-MCGI, i-educate niyo mabuti yung mga schools o paaralan, yung mga plaza na may rebulto ni Rizal. Kasi si Rizal ay larawan ng nasa lupa. 'Di ba? Tao si Rizal. So, educate nyo yung mga tao na wag nang magkaroon ng ganyan. 'Di ba? Sa Boy Scout, kung inyong mga anak, kung inyong mga MCGI at ang inyong anak ay mga Boy Scout, nako, wag niyo nang pasalihin pa. Kaya 'di ba mayroon diyang yung ulo ng kalabaw. 'Di ba yung kalabaw ay imahe ng nasa lupa. Larawan ng nasa lupa. Huwag niyong papasalihin sa pagka-Boy Scout, Girl Scout ang inyong mga anak. Taga-MCGI ha? Kung ang pagkaunawa nyo hanggang ngayon ay makitid pa rin katulad ni Eliseo Soriano. Ayan, so huwag niyong gagawin yan. No? Huwag magkakaroon ng Facebook. Huwag papasalihin sa Boy Scout, Girl Scout. Ano pa? Marami pang mga bagay na
dapat maunawaan. Huwag pababasahin ng libro. Kasi sa libro may mga images yan. May mga larawan din yan. Huwag babasa ng Bible. Kasi yung alam nyo kapatid, ang letra, original na letra or text ng Biblia, yung Hebrew letter or alphabet, it was originally written sa mga images po. Like yung Aleph, yan po ay image ng ox. Ibig sabihin, kahit sa pag-originate ng pagbabasa mo, alamin mo, huwag kang magbabasa kasi yung originate ng alphabet sa Biblia, no? Originate pala yan sa images rin. Nako, napakadelikado kapag ang pagkakaunawa po ng isang taong nagbabasa ng Biblia at katulad po ng ni Eliseo Soriano na generalize niya, no? Huwag kang gagawa pa nga lang. Mali na eh. Sabi ni Soriano. Pero hindi po ganyan ang context ng kanyang binabasa. Hindi po ganyan kasi sa kanya lang pong pagkakaunawa. Yon, ito. Ba ibig sabihin ng huwag? Ayan, ano daw ang ibig sabihin ng huwag? Okay. Ang ibig sabihin ng huwag, ibig sabihin, huwag pinagbabawal. Oh, yan ang sinasabi. Kaya lang ang problema, hindi by context, kundi by cut verse, no? Kinat lang yung verse, pero hindi ito inunawa by context, mga kapatid, ha? Oh, ito. Ayan, wag gagawa daw ng imahen na nasa langit, nasa lupa. Tingnan nyo yung imahen, kung kaninong imahen yan. Yung project na ito, kaninong imahen tong itanong mo kay Soriano. O, di ba sa kanya yan? Wag gagawa. Dapat wag din kayong haharap dyan. No? Wag kayong magkakaroon ng ganyan. No? Delikado po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. So, bago kasi magbigay ng komentaryo o magbigay ng pagsagot, ay pag-isipan muna yung mga salita na lumalabas sa iyong mga bibig. Dahil baka dyan ka mismo magiging delikado. No? Kasi, wag gagawa pero may imahin niya. Ayan. I speak out of faith, Out of faith. not to humiliate or Oh. to make an object of ridicule Oh. to anyone. Ginawa mo na. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Sinasabi niya dahil nababasa niya sa Biblia sa kanyang sariling pagkakaunawa. Okay. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Brother Eli, no, sa lahat ng taga-MCGI, kailangan talaga, no, alisin yung Biblia para wala ka nang sasabihin kasi, uulitin ko po, yung originate ng Bible, no, sa Hebrew, yung letters na yan, from Aleph to the last letter of the Hebrew alphabet, no? Aleph kasi yung pinaka first letter, ang pinaka last letter po, mga kapatid, mga kaibigan, ay Tav, or yung ancient na pagkakasabi niyan ay Tau. Ayan, kaya nga yung sinasabi natin dyan, yung Aleph na ito ay originally from ox. Kahit na i-research nyo po yan, yung Hebrew alphabet, no, na letter A po kung sa atin pa, pero para sa Hebrew alphabet po, ayan po ay Aleph. Ayan. So yan po ay originally written sa ox. Okay? Yung dalit naman ay door. Ayan, so ibig sabihin, ang ox na yan ay image or imahen din ng nasa lupa. So kung bawal, so wag kang magbasa ng Biblia dahil para sa konteksto o pagkakaunawa mo, no, sa napakakitid na pagkakaunawa mo, bawal, no, yung pagkakaroon ng mga larawan, ng mga imahen. Pero sa konteksto talaga na dapat nating maunawaan ay hindi po ganyan, mga kapatid at mga kaibigan. So, gumamit po siya ng ng Deuteronomy chapter 5 verse 8. Kaya mas maigi siguro basahin natin ito by its context na. Ayan. Basahin po natin from verse 6 po tayo babasa, mga kapatid, kasi mas maganda basahin ito by the context mismo. Okay. Ganito po yung ating mababasa dito mismo sa Biblia. Ito po. Sinasabi dito,
Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Pakinggan mabuti mga kapatid ha. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano yung pinagbabawal? Ang pagsamba sa ibang Diyos. Huwag kang, etong karugtong ha, gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Idols pala. Ang pinagbabawal pala dito, Diyos-Diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. So, ang pinagbabawal pala ay yung upang sambahin. So, hindi pala dito mga kapatid at mga kaibigan, ipinagbabawal ang pagkakaroon lamang o ang paggagawa lamang. So, napakalinaw po dito na sinasabi sa Biblia mismo mga kapatid at mga kaibigan, ayan, ito yung binasa niya sa ang dating Biblia. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan nakawangis ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim. Pero tingnan niyo po mga kapatid ha, basahin natin patras ulit sa talata natin na 7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Ibig sabihin, sa verse 8 na ito, kasi dapat by context yung pagkakaunawa sa Biblia, huwag kang maggagawa para sa iyo ng larawang inanyo ang kawangis ang anuman nasa itaas sa langit, yun ay kung sasambahin mo. Eto ha, sinasabi dito, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ibig sabihin, yun ang pinagbabawal ng Diyos kung sasambahin na. Kung Diyos mo na ang mga larawan, yun ang bawal. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at 4 na salin lahi. So ito po yung context mga kapatid at mga kaibigan na atin pong pinag-uusapan na patungkol po doon sa objection ni Eliseo Soriano na kung saan ay ang ibig sabihin pala dito mga kapatid, no? Basahin po natin sa magandang balita Biblia, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Kasi sa original text na ito mga kapatid, you will never read na ang pinagbabawal po dito ay ang image. Rather, you will read na ang pinagbabawal po dito ay ang idols. So magkaiba po yung image sa idols. Ito po ay napakamalinaw at napakaklaro po na sana ay matanggap o tanggapin ng mga taga-MCGI. Grabe nang gagalaite pa sa sagalit, mga kapatid at mga kaibigan, para isiwalat ang katotohanan na kanyang alam. Pero, well, sablay naman. Kasi, ang totoong katotohanan po, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi po ang kanya mismong pagkakaunawa. No? Dahil ang totoong katotohanan ay nakabatay mismo sa konteksto, sa tamang pagkakaunawa ng konteksto, hindi sa kanyang pagkakaunawa lamang. So, it's better to have a legit, no? An accurate understanding sa ating pong binabasa. That's why, napakadelikado po yung pagbabasa na inuunawa sa sariling konteksto mo lang. So, kailangan talaga na tama, proper yung pagkakaunawa natin dito. So, yan po mga kapatid. I hope na sa maikling video po natin, no, ay mabigyan po natin ng tugon at mabigyan natin pagpapatibay ang ating pananampalataya bilang mga tunay o bilang mga totoong Katoliko. Ayan, so mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po kayo, no, sa pagsasaliksik ng ating pananampalataya. Sa araw, sa gabi, o sa kahit anumang pagkakataon po natin. So atin lang pag-uusapan palagi ang katotohanan para ang katotohanan ito sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:32,
ang siyang magpapalaya sa atin. Ayan, sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Amen. Okay, yun po ang tampok na video ni Brother Romel Palma. So, meron daw dito gusto daw, ano daw? Andiyan na ba si Brother Wendell Talibong? Tingnan, double check ko lang muna ha. Kung nandiyan na ba sa Zoom si Brother Wendell, let's see. Okay. Brother Wendell, good evening. At si Father Bobby, meron daw sacramental blessing daw ngayon. Good evening, Brad Jando. Good evening sa ating mga kasama. Welcome po. Okay, may nag-chat sa akin, Brother Wendell. Brother Jando, good evening. May isang INC na gusto makipagdebate kay Bro Wendell Talibong. Ba, meron daw. No? Sabi ko sa kanya, patawagin mo sa number ko. Sabi niya, ano number mo, bro? Eto, binigay ko yung number ko, yung nasa screen ngayon. Pag tumawag to, tanggapin natin, ano? Pag tumawag ito ngayon, tanggapin natin to. Okay? So dito muna tayo ngayon sa kay Father Bobby naman sa kanyang greetings. Father Bobby, good evening. Good evening sa ating mga viewers, mga pakikinig sa punto por punto. Matagal po tayong nawala sa